Napaka-espesyal ng ambience sa Camp Nou para sa akin. Nakarating na ako sa Montjuic pero iba talaga sa Camp Nou. Napuno ang buong stadium. At isipin mo, may 38,000 lang na tao noon. At sabi ko, kapag umabot tayo ng 100 at 5,000 dito, magiging napakaingay at mainit ang lugar na to. Sasabihin ko sa iyo, ang saya marinig ang mga kanta at suportang ibinibigay ng mga tao. Nakakakilig talaga. Galing ako sa Montjuic, malamig doon. Pero sa Camp Nou, mainit ang kasiyahan. Itatanong ko nga pala sa'yo, Adri, kasi naaalala kong magkasama tayong nanood ng laro sa Montjuic. Palagi mong sinasabing maganda pero baka kulang lang sa ambience. Kwento ka naman sandali kung kumusta na ang lahat, ano ang sitwasyon. Ibig sabihin, sobrang nagbago, kitang-kita na iba na ang ambience. May kakaibang aura sa bagong Spotify camp. Mga kaibigan ng Barca Hoy, welcome sa bagong podcast na inilunsad natin ngayong Huwebes. Nasa dulo na tayo ng linggo. Mga ginang at ginoo, puno kami ng sigasig na ilunsad ang bagong episode ng Barca. Ngayong araw, project. At ngayon, may mga magagandang kwento tayong ibabahagi tungkol sa Barca. Dahil halos 24 na oras pa lang ang nakalipas mula nang nasa Barcelona kami, partikular ako, para bisitahin ang bagong Camp Nou. Pag-uusapan natin ang kasaysayan, stadium at karanasan namin dahil sa mga taong football mula Konami. Ang trending na laro ngayon, opisyal na sponsor ng Football Club Barcelona, ay nag-imbita sa amin para manood ng laban sa Champions kontra Gentra ng Frankfurt. At pag-uusapan natin yan tungkol sa stadium, sa kasalukuyan, sa mga pinakabagong balita at syempre, kaunting preview ng laban ngayong weekend. Dahil ang Barca na nanalo sa Champions ay muling maglalaro ngayong Sabado at makakalaban nila ang Osasuna at muli itong gaganapin sa kanilang tahanan, sa Templo at Ruiz Ay. Magandang hapon, welcome. Marami tayong tatalakayin sa pregame. Magandang hapon, magandang umaga at magandang gabi. Depende kung nasaan ang mga tao or saang rehiyon tayo pinakikinggan ng mga tao. Adri, sasabihin ko sana sa'yo pare, nasira ko itong podcast na to. Ibig sabihin, isang podcast mukhang napakaganda nito. Kaya gaya ng dati, hinihiling namin na pindutin agad ng mga tao ang like button at lumabas sa screen. At sabihin din sa mga tao na, syempre gaya ng sinabi ni Adri, pwede mo kaming pakinggan sa Spotify app. Huwag mong kalimutan, sasabihin ko sa iyo, tiyak pag-uusapan ng podcast na to. Kasi kapag nagbabahagi ka ng mga magagandang karanasan, mga karanasang tumatagos sa tao, nagdudulot yon ng kuryosidad sa mga tao. Adri, sigurado akong matutuwa ang mga tao na pag-usapan natin ang Spotify Card Now. Oo, pag-uusapan natin ang Spotify Card Now, ang magandang pagbisita natin at iba pa. Hindi. At hihilingin ko sa mga tao na manatiling nakikinig dahil naniniwala akong magugustuhan nila ito, hindi sila mabibigo sa mga ikukwento natin dito. At ang pagbabahagi ng kwento, minsan. Sa tingin ko palaging gusto ng mga tao, hindi naman palaging sobrang gusto. Hindi, kasi naaalala ko, para lang buksan ng kaunti ang usapan at mamaya ay magpapatuloy tayo sa ibang paksa. Pero, naaalala mo ba ang unang beses na bumisita ka sa Card Now? Salamat. Oh, naalala ko yon. Mas bata pa kami noon, syempre maglalagay kami ng ilang larawan para makita ng mga tao kung ilang taon na kami. Pareho kami ni Adri nung una kaming pumunta sa NOW na talagang nakakabaliw, kamangha-mangha. Pero oo, naalala ko yon, matagal-tagal na rin. Sa tingin ko, mga 20 taon na ang nakalipas mula noon. Oo, kaya nga sinasabi ko sa'yo. Dahil noong 2006 sa pagkakaalala ko, 2006 o 2007, mga ganoong taon. 2006, naalala ko, suot noon ni na Ronaldinho at Deco ang jersey, kaya 2006 yon, taon din na nanalo ang Barca sa Champions. Gusto kong alalahanin, halos 20 taon na pala mula noon. Grabe, sobrang saya noon. Ibang klase, napakagandang karanasan. Aaminin ko, wala akong maraming malaking alaala kasi nung bata ako, wala rin naman kaming ganon. Ewan ko, gustong-gusto ko lahat ng nakikita ko pero di ko rin napapansin lahat ng detalye. Paano ko ba mapapansin ngayon? Tama. Naaalala ko na pumunta kami ng mga magulang ko sa Barcelona. Sumakay kami ng eroplano at naaalala ko na tag-init noon. Kasi Super Copa de España iyon. Gusto kong maalala na laban namin noon ay kontra sa Betis. Betis? Oo, tama. Kontra sa Betis. At tingnan mo kung gaano iyon kainteresante. Kami ay galing sa isang bayan sa Huelva na tinatawag na Bolulos, Par del Condado. Nasa 1,050 kilometro kami, mga 1,000 kilometro mula sa Barcelona. Oo, kailangang sumakay ng eroplano mula Sevilla, mga kalahating oras mula rito, papuntang El Prat Airport. Pagkatapos, tumuloy kami sa hotel katabi ng Camp Nou na hanggang ngayon ay nandoon pa rin. Masaya kasi mula sa balkonahe, kita ang estadyo at malinaw ko yung natatandaan, di ko makakalimutan. Oo, natatandaan ko yung laban kontra Betis.
Nagsimula na agad yon sa isang kwento. Masyado pa kaming bata noon. Pero kailangan kong sabihin na sa paliparan, nagkasabay kami ng Betis. Tama ba? Naalala ko. Sumakay kami, ibig sabihin, sa tingin ko pareho kaming sakay ng eroplano. Oh, sa totoo lang, naaalala ko pa ang mukha ni Rivera. Naaalala mo ba si Rivera ng Betis? Oo sir, nakita namin siya. Sabi ko, grabe, mga manlalaro ng Betis. Ganun ba ang tingin mo noon? Ngayon, sobrang saya ko pa rin. Pero totoo na, nung mga unang beses, at ang mga unang beses ay talagang tumatatak sa isipan mo. Pare, ang astig nun, Oo pare. Ang Betis noon ay may malakas na koponan. At syempre, yung Barca ni Ronaldinho, na siya rin ang pinuntahan namin para panoorin ang siyang nanalo sa laban kontra Betis. Ang naalala ko, 0-3 o 0-4 ang score at sa Barcelona, ginanap ang second leg na pinanood namin. Natalo ang Barca 1-2 sa unang beses namin sa Camp Nou. Si Samuel Eto'o ang naka-score para sa Barca, habang 2 beses namang naka-score si Dani. si Danny ng Betis, Alamat si Dani ng Betis. Natalo kami, pero maganda ang karanasan dahil ang atmosfera ay napakasarap at halos puno ang No. Naalala ko nung nagdidiwang ng goal, ang lakas ng sigaw ng mga tagahanga ng Betis. Yung Betis, 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 oo, palaging kamangha-mangha. At pagkatapos ay ginawa namin ang tour ng Camp Nou. Nakita namin ang mga tropeyo ng dati, ang lumang tour na syempre dahil sa mga construction ay kinailangang alisin. At ngayon ay nasa lugar kung saan dating naroon ang ice skating rink. Naaalala ko nang makita ko ang champions at lahat ng bagay, napakaganda ng karanasang iyon. At isa pa sa mga larawan na naaalala ko ay doon mismo sa boulevard ng Camp Nou, kung saan naroon ngayon ang tindahan ng Barca. alam ko kung ano ang sasabihin mo. Merong Barca at Company, naaalala mo ba? Luma na? Oo, wala na yun ngayon. Sa tingin ko, kahit saan naroon ang Barca Cafe ngayon. Sa likod noon, may parking entrance para sa mga manlalarong pumapasok sakay ng sasakyan. Hindi na posible ngayon dahil hindi papayagan ng mga tagahanga ang malayang pagpasok nila doon. Oo, naalala ko na nandoon kami, kumakain at naririnig ang ingay at bulungan ng mga tao. Nagsimulang tumakbo ang mga tao, totoo, nagsimulang tumakbo ang mga tao. May mga tumakbo talaga papunta sa pasukan ng parking. At anong nangyari? Ano? Ang nangyari, dumadating na pala ang mga manlalaro. Ibig sabihin, dumarating na ang mga manlalaro para, kumbaga, para sa laro. Maaga pa noon at may konsentrasyon. Malinaw kong natatandaan ang ilang manlalaro, lalo na ang isa. Natatandaan ko ang pagdating ni Ronaldinho Gaucho. Siya talaga ang aking palabas. Siyempre, si Ronaldinho ay isa at nananatiling isa sa mga paborito kong manlalaro sa mundo ng football sa kasaysayan. At dumating si Ronaldinho kasama ang kanyang Hummer. Sa sobrang laki ng sasakyan na may tinted na bintana, binaba niya ang bintana eksaktong sa harap namin at nanginginig kami habang hawak ang cellphone na dala namin na nag-record. Pero hindi ko na maalala kung paano o kung paano namin nagawa yon. Kasi halos 20 taon na ang nakalipas mula noon. Wala na talaga yon. Wala na talagang natira. Pero nandito pa rin, sayang Adri, pero nandito pa rin, ito nga ang sasabihin ko, nandito pa rin, ibig sabihin, hindi pa siya nasa cellphone. Pero yung mga naranasan ko sa akin, kahit papaano, hindi ko nakakalimutan. Tiyo, Na-excite ako nung nakita ko si Ronaldinho na bumaba. Suot niya ba yung sunglasses? Oo, yung kwintas na R10. sa tingin ko, hindi naman ganun karami ang kwintas niya. Pero isa doon ay R10. Oh, marami siyang kwintas, pero isa roon ay R10. Oo, tama. Ginawa pa ni Ronnie ang kakaibang pagbati gamit ang hinlalaki, di ba? Oo, yung surfer greeting ni Ronaldinho na hindi ko malilimutan. Hindi ko sure kung may naalala ka pang ibang manlalaro. Parang may isa pa na nagtatrabaho na sa Barca. Siyempre, marami akong naaalala. Siyempre, naalala ko si Deco, naalala ko si Iniesta, naalala ko si Ulage Alpresas, na hindi ko alam kung may mga tao pang naaalala si Ulage Alpresas. Ang ganda ng naalala ko. Siyempre, di ko pa kaya ngayon. Pero siyempre, ang mahalaga ay naging kamangha-manghang karanasan ito para sa amin at yung pagiging sobrang lapit namin. Di ba? Adri, kasi kapag nasa stadium ka, ramdam mo talaga yung atmosphere at ang ganda. Hindi may tatanggi, sobrang saya na malapit ka lang sa mga manlalaro at ang liit pa ng section namin. Sobrang hindi ko makakalimutan pare, ang ganda. Hindi ka panipaniwala. Ako noon ay 15 taong gulang, mga 14 hanggang 15 taon. Siyempre, at ikaw ay 12. Ibig sabihin, bata ka pa noon. Isang bata pa talaga. Nag-aaral ka pa ba noon sa eskwelahan? Ganito pa rin ako ngayon pero mas bata pa nun. Tama. O yun ang unang beses tapos totoo na makalipas ang ilang taon, bumalik ulit tayo sa Camp Nou. Napanood ko yung panalo ng Barca kontra Sevilla. Yung sayo ba, laban ng Celta? Hindi pala. Oh, pumunta ako sa laban ng Celta na napanood ko. Isang hat-trick ni Messi na si Messi ay gumawa ng 2 napakagandang free kick at isa pang goal at sa totoo lang, yung 2 goal ay sa side ko
Kumbaga, mas malapit sa kung saan ako nakaupo. At syempre, pinag-uusapan natin yung lumang Camp Nou, ha? Oo, pinag-uusapan natin ang Camp Nou, Yung puno ng alaala. ng Camp Nou Stadium, di ba? Spotify Camp Nou na ngayon, dati Camp Nou lang. At nung araw na yun, laban sa Celta, kasama ko ang kaibigan kong si Ana at naaalala ko ng malinaw na nagkaproblema ako noon. Isa rin itong kwento kasi isa sa mga goal ni Messi. Sabi ko magre-record ako ng goal niya pero nagloko yung telepono kaya hindi ko na-record. Grabe. Oo, hindi ko na-record at nainis ako pero ayos lang kasi gaya ng sabi mo nandito pa rin. Ibig sabihin imposibleng mabura. Sa totoo lang to, kamakailan lang hinanap ko ang mga datos ng laro at oo nga, ganun talaga ang nangyari. Mahigpit ang laban pero nanalo ang Barcelona dahil sa 3 goal ni Messi, 2 ay galing sa free kick. Pare, 2 magkaparehong free kick goal, nakakabaliw. Ibig sabihin, ilalagay mo sila magkatabi at sasabihin mo, pareho lang ba talaga ang goal na to? Totoo, di ba? Galit at yung alaala na meron tayo. Sa tingin ko, yung mga kule na nakikinig at yung mga pinalad makapunta sa stadium. At tayong dalawa na nandoon na. Talagang napaka-vibrant ng atmosphere, di ba? Kasi ang Camp Nou, binabalot ka talaga ng dami ng tao sa stadium. Halos 70,000 katao ang kasya doon bago nagsimula ang konstruksyon. Hindi yung luma na Camp Nou kung paano talaga siya kilala. Mga 70,000, 75,000 katao sa pinakamarami. Pero hindi talaga. Sa tingin ko, mahirap talagang maabot ang bilang na yan. Naalala ko na para sa laro, halimbawa ng mga babae, napuno talaga ng 100% ang stadium. Oo, lalo na sa mga hindi regular na laro, mahirap talaga. Oo, ang bagong Spotify Camp Nou na napuntahan mo, grabe pare, sobrang lupit. Tama ka, nakita natin at ngayon pag-uusapan pa natin ito ng mas detalyado. Pero yung laban na napanood ni Adri, na siya yung unang laban sa Champions, Adri, kasi nakapunta siya sa isang makasaysayang laban, tama, unang laban ng Champions, makasaysayan para sa Barca, sa Spotify Camp Nou. Kasama na yung unang renovation, kumbaga, di ba? At may 45,000 na tao. Pero, sa totoo lang, ang attendance ng laban ay umabot lang ng 38,000 kasi hindi napuno ng 100% ang field, 38,000 katao. Ayos na yon. Martes, alas 9 ng gabi, Frankfurt. Oh, hindi naman napuno ng buo ang venue. Pero grabe, napakaganda pa rin at kakaiba. Nagkwento kami ng mga karanasan namin noong unang beses namin sa Camp Nou at mga sumunod pa na medyo mas bata pa kami noon. Hindi na kami bata pero gusto kong sabihin na mula pagkabata, nakita namin ang pagbabago namin at ng Camp Nou. At paano? Halimbawa, noong nakaraang taon, noong nakaraang season, na dahil din sa Konami, salamat sa eFootball, naimbitahan kami sa 2 laro. Sa laban ng Champions kontra Atalanta, nandun tayong 2, pati na rin sa Copa del Rey laban Atletico de Madrid. Bumabalik tayo! Saan nga ba tayo galing papuntang Montjuic? Nagustuhan ko talaga, lalo na't mas nagulat ako kaysa inaasahan ko sa Estadio Montjuic. At dahil pumunta rin tayo sa BID. Sa tingin ko, dahil talaga doon yon. Pero yung ambience sa Montjuic ay sobrang malamig, parang baryo. At saka maliit lang talaga ang kapasidad. Malamig talaga ang ambience. Halos walang kantahan. Halos hindi nito naengganyo ang mga tao. At ang malaking pagkakaiba na napansin ko nitong nakaraang Marso, nung nandoon ako sa bagong Spotify Card Now, ay talagang kamangha-mangha. Kamangha-mangha, ibig sabihin, nasa 38,000 lang ang tao. Di umabot ng 40,000. Isipin mo kapag nagkaroon tayo ng 105,000 na mga manonood. Aminin ko, Ira, sobrang na-excite ako. Ibig kong sabihin, yung tungkol sa bagong Card Now ay talagang nakakabaliw. Seryoso, nakakabaliw talaga. Nakakabilib talaga ang atmosphere sa bagong Now. Paano nito naiengganyo ang mga tao? Paano mo masasabing grabe? Hindi ko maipaliwanag pero kamangha-mangha ang pakiramdam. Napapansin mo ba kung gaano karaming tao kapag tumingin ka sa kaliwat kanan? Ang ganda at laki ng stadium, kaya gustong-gusto ko ang renovation nito. Sobrang komportable ang bagong upuan, mas maluwag at malalapad ang hagdan, pati ang accessibility. Ang field ay isang hiyas. Kamangha-mangha talaga. Gustong-gusto ko rin ang ilaw. Sobrang natuwa ako. Ako, pasensya ka na kung puputulin kita, Adri, kasi may isang linya o bagay na madalas sinasabi nitong mga huli. At ang sabi ng mga tsismoso, pareho lang daw talaga ang stadium. Kaya gusto ko para sa lahat ng tao, ikaw ang magkwento dahil nandoon ka na. Ako kasi hindi ko pa naranasan. Ibig sabihin, yung sinasabi nila na ang Now ay pareho lang, yun pa rin ang dating stadium pero pinalitan lang ng kaunti at sinasabi nilang pareho lang. Gusto kong mawala ang pagdududa ng mga tao, kaya liwanagan mo kami gamit ang iyong nalalaman.
Maraming nagtatanong, bakit sinasabi ng iba na pareho lang ito? Kung yan ay halos buong giniba at itinayo ulit, Teka, gusto kong malinawan na hindi buong giniba ang Camp Nou. hindi, teka buong buo. Patawarin niyo ako sa sinabi ko, oo, Naintindihan kita. halos lahat ng bahagi na yon maliban sa ibabang parte, Naintindihan ba talaga kita? Linawin natin. Kailangang panatilihin ng Barsa ang estruktura. Hindi pwedeng galawin iyon. Ang unang at pangalawang palapag ng upuan ay pareho. Iyon ang orihinal. Iyon ang ginawa noong una, na pinatibay lang, okay. At kasalukuyang ginagawa ang ikatlong palapag ng upuan, na siyang bagong palapag na idinadagdag ngayon. Simula ngayon, ano na ang nagawa at nabago, gaya ng nabanggit ko kanina, buong estruktura ng stadium. Sa pangkalahatan, pagdating sa accessibility, pagdating sa mga upuan, iba na ang pagkakakiling. Ganun din. Teknolohiya. Teknolohiya rin, syempre, pero ang ibig kong sabihin, mahalaga talaga ang usapin ng mga upuan, gaya ng ginawa ngayon. Ibig sabihin, mas komportable na ngayon. Hindi ka na nakaupo na halos dikit ka na sa katabi mo. siyempre, ano kaya ang pwedeng gawin para magkasya ang 100,000 tao? Ilalapit natin lahat ng upuan sa isa't isa at habang mas pinapalapit natin, mas marami tayong mapagkakasya. Hindi. Ibig sabihin, mas maluwag na at mas komportable na ngayon, mas komportable ang lahat, mas malapad ang mga hagdan, at mas madali nang bumaba sa mas magagandang kondisyon. At pagkatapos, kamangha-mangha ang ilaw, napakaganda ng LED na ilaw. Kamangha-mangha ang playing field, pati na rin ang mga goal. Sa tingin ko, tinaasan nila ng kaunti, kasi ngayon parang mas mataas na ang bakod ng mga patalastas. At may parang salamin din sa likod ng goal. At syempre, ang malaking kasiyahan na maipapatupad, siguradong sa susunod na lisensya na makukuha ng Barsa. Sana ay umabot na tayo sa 60,000 katao at maging realidad ito sa lalong madaling panahon. Meron na tayong buong tribuna, likuran, at isang goal. Kulang na lang ang isa pang goal at kabilang bahagi ng field. Ibig sabihin, magiging kamangha-mangha ito, lalo na pag natapos ang ikatlong palapag ng upuan. Kaya para sa mga galing sa labas na hindi taga-Barsa na nakakarinig ng mga chismis, sasabihin nila, pero pareho lang naman. Tingnan natin. Siyempre, kasi tayo ang tinamaan. Ang unang at ikalawang palapag ng upuan ay pareho, pero magkaiba ang disenyo, magkaiba ang ginhawa, magkaiba ang ilaw. Nagbago na ang lahat sa aspetong yan. Kaya mag-relax lang. Marami pang trabaho gaya ng ikatlong palapag ng upuan, bubong at field. Nasa wala pa tayo sa 50%. Masasabi pa rin natin na kung ikukumpara sa tao, parang sanggol pa lang ito, hindi pa natin nakikita na parang bata na o may ilang taon na. Ang nakikita natin, Ang nakikita natin ay ang kapanganakan pa lang. ang sanggol. Oo, marami pa tayong makikita. At sasabihin ko sa'yo, ang pagkakaiba ng Montjuic. Ikaw ba ay pumunta sa field noong nakaraang taon? Oo, at ang Camp Nou? Masasabi ko sa'yo na napakaastig talaga. Napakalaki ng pagkakaiba. Malaki talaga ang pagkakaiba kasi tinanong mo kung may magandang aura ang bagong Camp Nou. Isa sa tumatak sa akin ay nang pumasok ako sa stadium. Tumingin sa itaas at nasabi ko, grabe Diyos ko! Yung ikatlong palapag ng bleachers na ginagawa pa lang ang talagang nagbibigay ng kakaibang dating. Kapag natapos ang buong field, siguradong kamangha-mangha ito. Pagdating ko, pumasok ako. Malaki ang pinagkaiba ngayon dahil pagpasok mo, direkta ka na agad sa loob ng stadium kumpara dati sa Camp Nou. Pwede kang gumalaw kahit saan sa field. Ibig sabihin, walang hadlang na pumipigil sa iyo lumipat mula tribuna. Halimbawa, mula baba paakyat sa itaas. Kaya may ganap kang kalayaan gumalaw dito. Para lang malaman ng iba, dati hindi ganito. Papasok ka sa assigned gate mo at mula doon, hindi ka na makakagalaw ng malaya. Tama nga. Kalayaan. Sabihin na natin, May kalayaan kang gumalaw. Ibig sabihin, pwede kang gumalaw ayon sa gusto mo. At sasabihin ko sa iyo, yung mga very important person na upuan na nilagay nila, ibig sabihin, yung lugar na tinatawag nilang player zone. Yung mga very important person na nasa likod ng mga, nasa likod ng mga upuan ng mga manlalaro. ibig sabihin, sobrang ganda at nakakabighani ang mga upuan. Kamangha-mangha talaga. Pasensya na Adri, okupado na ba yan o hindi pa? Oo. Okupado na ba yan? Ginagamit na sila. Sige, tandaan mo, may dalawa pang very important person na sing-sing na di pa nagagawa. Oh, grabe talaga. Pero ngayong bagong taon, sobrang nakakabilib at nagustuhan ko. Ayun, yun ang nabanggit ko kanina tungkol sa ambience. Ang Frankfurt ang naka-score ng goal. Sila ang nauna sa Camp Nou. At hindi ko na maalala kung gaano karaming tao ang galing sa Frankfurt. Hindi ko alam kung 2,000, 3,000 o 4,000 ang mga bisita roon. Sa totoo, pansamantala lang iyon dahil hindi sila dapat doon.
Ibig sabihin, dati nasa ilalim ang mga tao ng mga kuli at mababa sila. Pero pag natapos ang ikatlong palapag, sa taas na sila ilalagay, malinaw iyon. At nagsimula silang magsindi ng mga bingala at kumanta at nakakatakot talaga. Ibig sabihin, nakakatakot talaga kapag kumakanta sila. Buong stadium at mahigit 3,000 at 1,000 katao ang kasali. Sinusubukan kong patahimikin siya. Hindi namin sila mapatahimik kahit kumakanta kami. Pero napakaganda ng karanasan dahil mas maginhawa dito kaysa sa Montjuic at Dira. Niyayakap ka nito. Hindi ka nito lubos niyayakap at kinikilabutan ka. Yung himno ng Barca, mga kanta, at araw ng laban. Sobrang kamangha-mangha at mahiwaga ang karanasan. Gusto kong pasalamatan ang mga tao sa football. Astig na laro na pwedeng libreng i-download sa mobile, PC o PlayStation. Libreng laro na siya ang patok ngayon at ito rin ang laro ng Barca. Dahil opisyal na partner ng Barca ang larong ito. Kaya, para malaman ko, ako kasi hindi ko pa naranasan, kaya nagtatanong ako, ha? Yung himno na sabay kinanta ng 38,000 tao. May isip mo ba yon kapag may 110,000 katao sa stadium na yon? Teka, ayokong isipin kung ano mangyayari kapag may 105,000 na tao. Kasi yun ang magiging kapasidad. 105,000. 105,000 katao na may bubong. Ibig sabihin, punong-puno talaga. Pinag-uusapan natin na halos triple na kaysa dati. Sobrang dami na talaga, Ira. Sinasabi ko lang. Sana bigyan tayo at ang mga nakikinig ng Diyos ng kalusugan para maranasan nilang makapunta roon. Kapag natapos na ang field, Sana, masisiguro ko, di ko alam kung mananalo pa tayo ng maraming titulo, pero umaasa akong oo. Kumatok ako sa kahoy sa ibaba at hinawakan ang paa ng upuan. Ira. Manalo sa Camp Nou kapag natapos na ang stadium. Sa ngayon, di kami matalo dito, pero kapag tapos na, mas mahirap na kaming talunin. gagawin kitang imposible. May sasabihin ako, naaapektuhan ka ba ng lakas ng sigaw dito sa stadium? Wala pa masyadong cheering section. Mula sa Barca Hoy, hinihiling namin sa club na simulan na ang cheering section. Mahalaga para sa club tulad ng Barca na laging may sumusuporta at nag-cheer. Ang ganda pare, ang ganda. Gusto ko na rin pumunta. Alam mo naman na ako na ang susunod. Alam mo yon. Pupunta rin tayo doon. At sana makasama ko rin si Sonia para makilala ko rin si Sonia. Makakasama ko siya sandali. Kasi kayo rin naman nakasama niyo si Sonia sandali sa laro, di ba? Tinanong kita tungkol dyan dahil sa kanya? May isang pagkakataon na sinasabi ng mga tao na pareho lang daw ang stadium pero hindi. Hindi talaga pareho ang stadium. Kaya gusto kitang tanungin, kaya ko nabanggit si Sonia? Oo, tungkol kay Sonia. Siya ang reporter natin sa Barcelona na nagko-cover ngayon para sa atin sa Barca Pambabae. Binigyan ako ng 2 ticket kaya inimbitahan namin si Sonia dahil deserve niya sa galing ng trabaho niya. Siya rin ang gumagawa ng ulat tungkol sa pambabae at panlalaki sa website nating Barsahoy. Pwedeng sundan ng mga tao ang website namin dahil ina-update namin ito araw-araw. Mahirap kasi marami pa kaming trabaho sa hinaharap pero ayos lang. Nandyan kami at si Sonia ang mukha natin sa Barcelona. Sa women's team, sana sa lalong madaling panahon ay palarin din kami at makasama kami sa men's team na talagang gusto namin. Sa totoo lang, Siyempre, kung darating man yon, darating talaga at wala namang magiging problema. Tingnan natin kung ireregalo rin sa atin ng Barca si Adri. Gaya ng sabi ko, ilang magagandang taon ng football, mga taon ng kasaganaan pagdating sa mga titulo at siyempre ng football, maganda ang takbo ng team ngayon. Pag-usapan natin kung paano natin nakikita ang team, laro nila at mga paparating. Adri, bago tayo lumipat ng paksa, kailangan ko munang sabihin na noong isang araw sa laban kontra Eintracht, unang laro sa Spotify Camp Nou. Mula sa makasaysayang laban na yon, may mga naiuwing alaala at munting regalo. Kung gusto mo, tingnan mo, ilalagay natin sa screen. Halimbawa, tingnan mo ang scarf ng Barca Frankfurt. Sa Spotify, pwede mong i-video mode para mapanood nila. Nandito sa akin, tingnan mo, at bumili ako ng opisyal na jersey ng Barca. Matagal ko nang gustong magkaroon nito. At heto na, kay Fermin Lopez. Ang jersey ni Fermin na binili ko sa opisyal na tindahan. At napakaganda nito. Napakaganda talaga. Gustong-gusto ko ang jersey. Ang disenyo ay napakaganda at komportable. Ito ang alaala na iuuwi ko mula sa pagbisitang ito. Sa unang laban ko sa Champions sa bagong Camp Nou. hindi malilimutan at Hindi ko malilimutan si Ira. Namangha ako. ayan na. Ayan ang mga regalo ni Adri na siyempre mga regalo niya para sa sarili niya. Kasi sa huli, siyempre para rin naman yon sa atin. Kasi gusto rin naman nating may maiuwi tayong alaala
Nung pumunta ako, nag-uwi ako ng scarf na siyang nagpapaalala ng mga sandaling iyon. Napakagandang sandali iyon at gustong-gusto natin. Sana nga, Adri, sinasabi ko na sa iyo at ibinabato ko sa chat sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa amin, mula sa Spotify, mula sa YouTube, mula sa Twitch, mula sa lahat ng mga platform, sabihin ko lang na sana sa lalong madaling panahon sa lahat ng mga nanonood ng mga video ng aming podcast, makapagbigay kami ng dalawang very important person na tiket para sa mga tagapakinig. Sana magawa natin ito agad. Sana maging very important person pa nga. Di ba? Very important person ticket para sa Camp Nou Spotify, bagong Camp Nou. Ibig sabihin, may kabaliwan na mangyayari agad. Kung papayagan ng Diyos, gagawin natin ito kasama ang sponsors para mapanood ng tao ang videos. Siya nga pala tungkol sa mga regalo, ngayon ulit sa podcast na to, sa episode siyam kasi nung episode 8, inilunsad na natin yon. Suot namin ang opisyal na sweatshirt ng channel na may nakalagay na Barsa Hoy Project. Astig ang likod dahil may logo ng channel at binebenta ito. Maliit itong regalo na pwedeng hingin kina Tatlong Hari o Santa Claus sa liham ng mga bata. Kaya sa Instagram account o sa YouTube, saan man, hanapin mo kung paano makipag-ugnayan sa amin. Sa Instagram account, ito ay @barkahoynews or sa email na info@barkahoy.com, info@barkahoy.com. Gusto naming sumulat ang mga tao sa amin. At kapag sinabi nila, uy, gusto ko ng opisyal na sweatshirt ng Barsa. Para sa Tatlong Hari, ipapa-order natin ito para makapag-order ang mga tao. Ayun, 30 euros ang presyo. Dagdag pa ang shipping fee. Sige, kailangang isulat ng mga tao ang address, buong pangalan, telepono, at napiling size. Naghihintay na kami na mag-order ang mga tao para makagawa na kami ng mga order at masimulan ng hilingin ito sa Tatlong Hari. Dahil magandang regalo ito. Nakikipag-ugnayan kami sa mga usa ni Santa Claus o sa mga kamelyo ng mga hari at walang problema kaya naming subukan kahit papaano. Maraming tao, bata man o matanda, ang tiyak na magugustuhan ang mga regalong Barsa ngayong Pasko. Adri, siguro? Siguradong oo. Sa totoo lang, may ilang tao na ang humiling nito sa amin. Ibig sabihin, may mga order na kami. Sa tingin ko, 4 na. May mga tao na rin nakipag-ugnayan sa amin at ayun, sa lalong madaling panahon ay palalawakin pa namin ito. Bukas kami at hinihikayat namin ang mga tao na makipagtulungan sa amin dahil isa rin itong paraan ng pagtutulungan. Kasama ang Barsa. Oo, tama. Bukod pa ron, isang personal na regalo na mapapasayo at sa parehong panahon, nakakatulong ka rin na magkaroon ng bahagi ang Barsa. Oo, may benepisyo rin, syempre. Tama. At syempre, ang benepisyo ay para sa Barsa sa larangan ng kompetisyon dahil nasa magandang kondisyon tayo ngayon. Ako mismo ay nasaksihan ang panalo ng Barsa sa bagong Camp Nou kontra Eintracht de Frankfurt. 2-1. Sobrang hirap, Ira. Sa unang goal nila, inilagay ng Barsa sa alanganin ang kopo ng Aleman. Pero sobrang dami ng tao mula gitna ng field pa atras kaya napakahirap harapin sila. Pero sa ikalawang kalahati, 2 goal ni Kunde ang nagbigay sa atin ng panalo at comeback. Sa laban na iyon, Ira, gaya ng sabi mo, nandoon ako sa field. Ano masasabi mo sa laro ng Barsa kontra Frankfurt? Ano ang masasabi mo? Oh, kasi nandun kami ng live at kailangan kong sabihin na para sa akin, napakakaiba ng laban. Pare, sobrang kakaiba. Ipapaliwanag ko, ibig kong sabihin, yung unang 30 minuto o halos buong unang kalahati. Kailangan kong sabihin na sobrang natuwa ako sa team, ibig sabihin sobrang nagustuhan ko ang Barsa. Tulad dati, unang pagkakataon pa lang ay naka-goal na sila laban sa atin. Ibig sabihin, kakaiba pero hindi naman sobra kasi sa huli, malilit na detalye lang yan, di ba? Para sa Barsa, pare, ewan ko kung bakit, pero bawat pagkakamali natin, nagbubunga ng goal, bawat maliit na pagkakamali, nagkakaroon agad ng goal laban sa atin, at ayun na yon, wala na talagang magagawa. Kaya parang weird para sa akin ang laro, kasi sabi ko, grabe, panalo tayo dito, hindi lang basta panalo, sigurado at maganda pa ang laro. Pero syempre, nung dumating na yung goal ng Frankfurt, nung nakita ko na bigla na lang nakagawa ng goal ang team na to mula sa wala, naisip ko, pakiusap naman kailangan ba talaga nating bumawi na naman? Na si Flick ay kinailangang bumawi na sa 16 na laro, Adri. Ewan ko kung alam mo, 16 na beses nang bumawi si Hansi Flick. Grabe talaga, pero kahit ganun, sige, ikaw na. Sa ngayon, hanga ako sa tapang ng koponan, ibig sabihin, gustong-gusto ko ang koponan, lalo na yung tapang nila. Ibig sabihin, kapag lumabas ang bola, 3 manlalaro agad ang tumatakbo para kunin ang bola, may foul pa. Si Pedrillo naman, mabilis siyang lumapit at sinabing, umalis na kayong lahat dito, ako na ang maglalabas ng bola agad at nagsimula na kaming maglaro. Ibig sabihin, yung mentalidad na yan, si Hansi Flick talaga, huwag na kayong maghanap ng iba. Siya ang naglagay niyan sa utak ng bawat isa sa mga manlalaro, Adri.
Ang talino, galit at gutom, lalo na ang gutom sa football, ay sobrang mahalaga. Kung wala kang gutom sa football, talo ka na agad. Paano ang Barca sa dami ng ginawa nila last year at halos di tayo umabot sa Champions Final? Nakikita ko sa kanya yung gutom na yon. Pare, hindi ko sinasabi na mananalo tayo sa Champions sana, pero ang punto ko, ito ang tamang daan. Siyempre, hindi naman natin nagawa ang pinakamagandang elimination. Ibig sabihin, ang pinakamagandang phase sa kasaysayan. Hindi natin nagawa yon dahil pumangalawa lang tayo nung nakaraang taon. Ngayong taon, mahirap makapasok sa top 8. Ang PSG nga, sa huling laro lang nakapasok. Nakapasok sila sa 24 na nangunguna. 24, hindi 8, at sila pa rin ang nanalo sa Champions. Kaya walang saysay sa akin ang ginagawa ng Barca ngayon. Totoo na kailangan nating mag-improve at mag-self-critique dahil may mga nagawa tayong mali. Pero Adri, yung paraan ng pagtakbo na yon, yung Rafinha na ibinubuhos lahat, yung Lamine, pati na rin na sa isang laro kung saan 3 manlalaro ang sumusunod sa kanya tuwing may hawak siyang bola, marunong pa rin siyang makalusot. Para sa akin, maganda ang laro. Para sa akin, medyo mapalin lang ang resulta dahil dapat naka-score pa ang Barca ng 2 o 3 goal. Sigurado ako rito. Isa itong laro na sa normal na sitwasyon, pwedeng natapos sa 4-1 at hindi ko minamaliit ang Eintracht, pero mas mataas talaga ang antas ng Barca kaysa sa team na ito. Oo, ang nangyayari kasi, gaya ng sabi mo, parang lagi kang nabibitin sa pakiramdam na konti na lang talaga. Nakapag-goal sila, napanood ko mismo sa stadium, galing sa ball recovery yung goal nila. At napansin ko, Ira, na ang laki ng espasyo sa likod ng depensa, ibig sabihin, sobrang nakapush forward ang Barca. Talagang todo atake. Kaya sa huli, nagbabayad sila dahil doon. Ibig sabihin, si Ira ang nagbabayad sa huli. At kahit na halos umabot si Balde at naipasok ang paa niya, pero sobrang bilis ng striker at naipasok niya ang unang goal na yon. Pero mula noon, ano gusto mong sabihin ko? Ira, maganda naman laro ng Barca, pero hirap na hirap sila. Naalala ko pa itong si Ginong NAUF. Naalala ko na gumawa na siya. Hindi ko lang alam kung naka-goal siya o sobrang ganda ng laro niya nung nakalaban na natin sila sa Europa League. Oo, sa totoo lang. Sasabihin ko pa nga na siya lang ang natirang manlalaro ng Frankfurt. Siya lang talaga ang natira, kahit papaano sa mga starters. Naalala ko pa yung legendary na Frankfurt na nagtanggal sa atin. Ibig sabihin na tinalo tayo sa Europa League nung araw na ayaw na nating balikan. Sinabi ko nga yan kay Sonia mismo bago magsimula, na siya lang talaga ang natitirang aktibo pa sa team. Kasi nagkaroon sila ng matinding paglilinis, maraming nabenta. Isang manlalaro na may mataas na kalidad sa technical, mabilis talaga at kitang-kita naman. Ibig sabihin, sa unang pagkakataon pa lang ay nakagawa na siya ng goal, di ba? At syempre, marami pang bagay na pwede nating maalala mula sa laban. Tingnan mo, sa unang 20 minuto bago ang goal, ang Barca ay naglalaro ng napakaganda. Buong kontrol, mabilis ang ikot ng bola. Tulad ng sabi mo, ipinapakita nila ang gutom at kasabikan. Nang dumating ang goal ng Frankfurt, hindi naman sila nanghina. Pero totoo rin na nagdusa ang koponan, ibig kong sabihin, nahirapan talaga ang koponan. Hindi lang isang hakbang kundi 4 pa atras ang ginawa nila. Naglagay pa ng 6 na depensa. Sa huli, sina Cabo at Ra mahusay nagtapos sa mga espasyo. Tao-taong bantay kina Pedri at Fermin na halos wala talagang nagawa. Sinubukan ni Pedri na kontrolin at buhatin ang laro pero hindi siya pinayagan. Si Lamine Yamal na laging may 2 o higit pang bantay sa kanya ay hindi rin sariwa. Hindi ito ang pinakamagandang araw ni Lamine Yamal at si Rafinha rin ay hindi rin maganda ang naging laro niya. Sa huli, maganda ang laro pero hindi ito ang pinakamagandang bersyon ng top players ng Barca. At kapag nangyari yon, halata talaga. Siyempre gusto kong bigyang diin. Gaya ng sabi mo, ang tapang. Kung paano lumaban ang koponan, kung paano hindi sila sumuko, kung paano sila nakipaglaban at kung paano ang ikalawang kalahati. Si Flick mula sa bench, nahanap niya ang paraan para manalo sa laban. Pinalitan niya si Fermin na hindi maganda ang laro niya ngayong gabi dahil madalas siyang nadadapa. Walang mapwesto ang banda dahil masikip ang lugar at di sila pinapalaro. Pumasok si Marcus Rashford na, para sa akin, siyang nagbago ng laro. At bukod pa doon, siya rin ang naging bida dahil sa isa pang assist na mas marami na siya ngayon kaysa kay Lamine Yamal. Sa tingin ko, iyon ay bagong assist. Grabe talaga yon. At saka, sasabihin ko sa'yo, sinabi ko ito ng live, wala ka nun, pero sinabi ko ng live na si Rashford ang nagbago ng laro. Totoong totoo. Binago niya talaga. Pagkatapos ay sinubukan pa niya ang ilang mga galaw, halos lahat ng sinusubukan niya ay nagtatagumpay. Oo, nakuha ulit ni Flick ang tamang timpla kay Rashford na magaling talaga. Oo sir, naging mapagpasya si Marcus Rashford. Pagkatapos pumasok din si Frankie, na hindi naman masyadong naging aktibo, kumbaga, pero sobrang pasibo.
hindi ako sobrang pasibo. Adri, ibig kong sabihin, tingnan mo ang pagkakaiba. Halimbawa, ni Eric Garcia at Frankie De Jong na talagang magkaiba sila. Pero pagdating sa gutom at pressure, parang kulang pa rin si Frankie De Jong na ipasok ang paa niya. Sa technical, napakagaling siya. Walang duda. Pero para sa akin, malamig siya. Adri, Masyadong malamig. Sa tingin ko, sa tingin pa lang niya, gaya ng lagi nilang sinasabi, sa tingin pa lang, hindi pwedeng magdepensa lang. Kailangan ibigay mo lahat. Ngayon, na tinatalakay natin ang pagpasok, depensa at press, gusto kong bigyang diin ang ipinakita ni Eric Garcia. Grabe namangha lahat. Si Eric Garcia sinakop ang gitna ng field ng Barca. Nakakabilib talaga. Totoo. hindi. Naniniwala ako. Kasi nga, masyado tayong makulit. Kay Eric Garcia, lagi naming binabanggit kamakailan na isa siyang versatile na manlalaro na laging all out sa anumang posisyon. Swerte tayo ngayon, nag-renew na ba siya? Iyan ba ang sasabihin mo? Mainit na usapan ng pamilya sa Huwebes. Si Eric Garcia ay opisyal nang nag-renew ng kontrata sa club hanggang Hunyo 30, 2031. Tinitiyak mo na magkakaroon ka ng isang kahanga-hangang manlalaro ng football sa loob ng maraming taon. Isang lalaking pwedeng maglaro bilang midfielder, fullback o center back. Ibig sabihin, siya yung multipurpose. Si Eric Garcia na may maskara ng Zorito o maskara ng bakal, gaya ng tawag ng maraming kasama, na talagang napakataas ng antas ng laro. Talagang humanga ako sa trabaho niya, sa talino niya, kung paano siya magtrabaho para sa mga kasama niya. 'Di ba? At syempre, malaki ang naitutulong nito kay Pedri dahil si Pedri ay gumagawa ng napakalaking trabaho. Sa depensa, minsan kailangan niya ng kasama at mahusay itong ginawa ni Eric Garcia. Pagkatapos, isa pang manlalaro na talagang nakaapekto sa akin, na talagang nagustuhan ko, ay si Gerard Martin. Nasabihin ko sana sa'yo, Bumalik siya at muling nagpakitang gilas, pinatunayan ang sarili sa depensa. Irang bihira magkamali. Mali ang posisyon niya. Siguro doon sa goal ng Frankfurt, pero sa tingin ko si Kubar talaga ang nagkamali. Oo, base sa kung paano siya huminto. At posible nga. Pero sige, kahit ganoon, hindi ko pa rin masasabing siya ang may pagkakamali sa aspetong iyon. Nagustuhan ko si Gerard Martin. Aktibo siya, mahusay mag-anticipate, magaling sa bola, at mabilis. nakikita ko siyang kalmado pare. Nakikita ko na parang nag-a-adjust na siya, ibig sabihin nakuha niya agad. Yung gusto ni Flick mula sa kanya, tama. Yung gusto ni Flick mula sa kanya, sinabi niya, ito ang gusto mo, ito ang ibibigay ko sa'yo. Lagi naming sinasabi na isa siyang manlalarong laging tumutupad sa bawat laro, pati para sa akin. Magsasalita rin sana ako tungkol kay Gerard Martin dahil maswerte tayo na may nahanap tayong sentral o lateral, depende sa kailangan. Ang laban ng uring manggagawa. Sinasabi nila, hindi. Na si Gerard Martin, hindi. Yung galing kumbaga sa ibaba. Patawad sa termino, galing talaga ito sa ibaba ng kantera. At bigla, dahil sa sobrang sipag, sa sobrang pagsusumikap, ay nailagay siya bilang pangunahing manlalaro sa Barca. Sa Barca na ito. Oo, masaya ako para sa kanya dahil deserve niya at pinaghirapan niya ito. Nagustuhan ko talaga na mangharin ako kay Joan Garcia. Ibig sabihin, may isang play sa ikalawang kalahati at sa dulo na medyo nahirapan kami kasi medyo naging agresibo sila sa huli. Hindi nakagawa ng ikatlong goal ang Barca at may isang cross mula sa gilid na naipasok nila. Grabe, at si Joan Garcia tumalon talaga. At nasalo niya. Sabi ko, grabe. Tigre siya, talagang tigre siya. Joan Garcia. Anong kumpiyansa ang binibigay niya sa'yo? Ang goalkeeper na ito ay isang hiyas. May isa pa akong napansin na gusto kong sabihin. May nakakatuwang detalye bago pa magtabla ang Barca at bago pa makapuntos ng 2 beses si Jules Koundé. Binabati kita, Jules Koundé, most valuable player. Sa loob ng field, lalo na sa parte kung saan ako naroon, may mga komentong, ano ba yan Koundé, parang lutang ka? Anong nangyayari kay Jules? Bakit hindi na lang siya palitan? Pagkarinig noon, agad siyang nakagawa ng maganda at naitabla ang laro. Tingnan mo, ngayong sinabi mo yan, Naalala ko sa laro, habang naglalaro, binabanatan ko si Koundé bago pa siya maka-score. lahat tayo. Pero kasi yung akin, naka-record, ha? Naka-record yung akin. At tingin ko dapat ko hanapin yon. Kasi sinasabi ko, hindi ko alam kung anong nangyayari kay Koundé ngayon. Kasi nga, may 2-3 play siya na nag-clear siya tapos ibinigay niya sa kalaban at mabilis silang nag-counter. Talagang mabilis. Si Koundé na naman, ano bang nangyayari sa kanya? Sunod-sunod ang goal niya, may isa na agad tapos maya-maya lang may kasunod pa. Pare, Makikita mo talaga paano ang football, di ba? ibinibigay nito lahat pero minsan kinukuha rin. Oo. Kapag binatikos mo ang isang manlalaro, tapos bigla kanyang napapatahimik sa loob lang ng ilang segundo, di ba? At nangyari yon kay Koundé sa loob ng field.
Ibig sabihin, ikaw na rin ang nagsabi, hindi ba nangyari rin sa'yo yun? Oo. At totoo yun at isa pa. Isa pang manlalaro na namangharin ako dahil sa paraan ng pakikipaglaban niya. Sa paraan ng paglalaro niya, sa mga galaw niya sa loob ng field ay si Ferran Torres. Sa tingin ko si Lewandowski. Mahihirapan siya, di ba? Oo, sa tingin ko laban sa Osasuna. Ngayong Sabado, sa tingin ko si Ferran ang magiging starting player. Kasi para sa akin, sa laban na to, ang ibig kong sabihin laban sa Eintracht, sana si Ferran ang ginawa kong starting player. Pare, simula pa lang, di ba, nasa ngayon mas karapat dapat siya kaysa kay Robert. Kahit na nakakagawa ng mga goal si Robert, maganda ang laro niya, may edad na siya, pero hindi pa rin niya nakakalimutang gumawa ng mga goal. Pero yung trabaho na ginagawa ni Ferran ay talagang kahanga-hanga, pare. Sobra talaga. Nagsimula siya ng season na parang wala nang katulad. Ang tinutukoy ko ay trabaho niya, hindi lang bilang manlalaro, kundi pati ginagawa niya para sa team. Hindi kaya pantayan ni Lewandowski ang trabahong ito ngayon. Si Robert ay mahusay sa penalty area at kapag nakuha niya ang bola, madalas siyang maka-score, halos 75%. Pero si Ferran Torres ay nagtatrabaho ng higit pa sa iba at gumagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ni Lewandowski sa ngayon. Ano ang pressure na ginagawa ni Ferran? Napakataas ang kalidad ng mga pasa at galaw niya kapag walang bantay. Si Robert ay isang killer at sa loob ng dekada, siya marahil ang pinakamahusay na striker sa mundo. Pero sa ngayon, nakikita ko kay Lewandowski na may mga kakulangan na siya dahil sa edad, hindi dahil sa iba. At sa tingin ko, mas bagay siya bilang pampalit. Isipin mong papasok siya sa riwa sa dikit na laban o komplikadong laro at makakagawa ng goal, imbes magsimula agad sa gitna ng mga center back. Ibig kong sabihin, sa tingin ko hindi siya gaanong nakikilahok sa laro at sa huli, nagdudulot din ito ng epekto sa isipan mo na parang hindi ka nakasali sa laban. Siya nga pala para bigyan lang ng kaunting konteksto ang mga tao. Ferran Torres, 15 laro. Hindi rin naman ako laging starter kasi hindi ako palaging nagsisimula. Ferran Torres, 15 na laro, 11 na goal at isang assist. Hindi naman masama si Adri. 11 na goal, isang assist. Ibig sabihin, 12 na kontribusyon sa 15 na laro, halos isang kontribusyon kada laro ni Robert. Sa ngayon, may 12 laro na tayong nagawa, 8 goal at isang assist. Ayos din naman ito. Ayos din, siyempre. Nandoon si Rafinha na may 4 goals, 3 assists at nakapaglaro ng 9 na beses, halos ayos din siya. Kay Rafinha, Ngayon ay ayos siya. Oo, at si Lanin ay may 12 laro, 6 na goals, 7 assists. Mas marami pa siyang kontribusyon kaysa sa bilang ng mga larong nilaro niya ngayon. Lanin, tama. tama, ayon kay Lanin. Kahit na ako mismo ay humihingi ng pasensya, ibig sabihin, ako ay humihingi ng pasensya sa mga tao. Noong isang araw sa bukid, may narinig din akong mga komento na hindi ko nagustuhan. Ibig sabihin, naiintindihan ko na yung bata, tingnan mo, marami siyang pinagdadaanan. 'Di ba? Naiintindihan mo yung ibig kong sabihin sa maraming pinagdadaanan, ibig sabihin, pressured siya. Grabe ang dami niyang pressure, pero madalas niyang ipakitang wala lang o kaya kaya niyang dalhin. Sa tingin ko, talagang marami siyang pressure. Si Adri yun, tao lang siya. Tao lang siya at 18 taong gulang pa lang. May mga komentong narinig ako sa Camp Nou na naging curious din ako. Bitawan mo na, Sakim, bitawan mo na, Sakim. Halimbawa, minsan daw inaabuso niya masyado ang bola. Yun ang narinig ko malapit sa akin. At sa tingin ko, kailangan lang natin siyang bigyan ng pasensya. Siyempre, kailangang maging mahigpit si Flick para kapag may ayaw siya, aayusin niya agad. May nagsabi na nainis siya sa pagpapalit. Oo, may nagsabi at totoo naman. Napansin ko rin mismo ng live na parang ginawa niya, na parang sinasabi niyang grabe, parang ganon. Hindi ko gusto yon, hindi ko gusto yon. Sobrang hirap sa laro. Ibig sabihin, hindi naging maganda ang laro para sa kanya. Kasi, ayun, naging mahirap para sa kanya. Mahigpit ang bantay sa kanya, maganda ang galaw niya, pero hindi niya gabi ngayon. Uy, hindi mo naman laging kayang mag-100%, kaya ayos lang. Alam mo na, dahil sa schedule, hindi kami tumitigil sa mga laro. Ngayon, Sabado Osasuna, Martes Guadalajara sa Copa del Rey, Sabado ulit Villarreal, Linggo, ika-21 o 22. Sa tingin ko, tuloy-tuloy lang talaga ang schedule. Sa tingin ko, si Minyamal ay kailangang magpasensya at pati na rin ang mga tao. Ibig sabihin, tayong lahat dito ay kailangang magpasensya. Kasama na ako at ikaw din. Siyempre. Bata pa siya, marami pang haharapin. Pero sana hindi siya lamunin ng kasikatan. Maging mapagkumbaba siya dahil iyon ang pinakamahalaga sa buhay. At sana ay patuloy niyang ma-enjoy ang ginagawa niya gaya ng ngayon. At sana walang makasira sa kanya dahil napakagaling niya at napakaganda ng mga katangian niya. Tuwing nahahawakan niya ang bola, parang nanginginig ang buong field. Parang may bulungan. Bulungan na parang,
Uy, alam mo yun? Parang ganun ba? Yun ang nararamdaman mo kay Minya, pati sa mga kalaban. Kaya hinihiling ko kay Minya ang kalma at lubos na katahimikan. Sasabihin ko lang sa'yo, tingnan mo, maaring meron kang, sige, sasabihin ko sanang pagdududa. Hindi naman pagdududa, di ba? Pero kung may laro mang di mo magustuhan kay MIN, posible naman, pero kasi si MIN din nagkakaroon ng dalawang sunod na pangit na laro. Ibig sabihin, isa siyang manlalaro na totoo naman na meron tulad ng lahat mga araw na maganda ang laro at mga araw na hindi gaano kaganda. Pero wala akong maalala na 2 o 3 laro na masasabi mong sobrang sama ang laro ni MIN at hindi siya makabawi, di ba? Bukod pa roon, sa bawat laro ay laging may ipinapakitang kakaibang galing. Sa palagay ko, wala namang dapat ikabahala kay MIN. At sa tingin ko, kung sino man ang walang pasensya, hayaan mo na lang ang pressure. Pero baka kulang din siya sa kaalaman sa football o baka kakaunti lang din ang napanood niyang football kasi posible rin naman yon, di ba? Isang tao na nakakita na ang isang manlalaro na 18 taong gulang ay may 13 kontribusyon sa 12 laro noong nakaraang taon. Ginawa niya sa Espanya ang ginagawa niya ngayon. At siya ay nasugatan. At nasugatan, kumbaga, pati na rin sa issue ng pubis, ibig sabihin si Adri. Kung wala kang pasensya, kaibigan ko, ang wala ka talaga ay tiwala sa sangkatauhan kasi sobrang dali lang nito para sa'yo. Simin, hindi rin totoo na hindi araw ni Jamal, pero kahit ganun, yung mga slalom na ginagawa niya, grabe, parang si Leo Messi talaga. At pagkatapos, bibigyan ka pa niya ng assist. Sa araw na hindi siya masyadong gumagawa, bibigyan ka niya ng assist or makaka-score pa siya ng goal. Sa totoo lang, tingin ko imposible, pakinggan mo ako, na mawalan ka ng pasensya kay Lamine Jamal. At kung sino man ang walang pasensya, Hihilingin natin sa kanya na magpasensya. hihilingin natin na magkaroon siya nito. Una. At pangalawa, patatahimikin ka niya gamit ang mga goal o assist o kaya'y isang sandali ng mahika sa kahit anong oras ng laro. Hindi ko gagawin yon, siya ang bahala doon. Nasa iyo kung magtitiwala ka sa kanya o hindi. Tama. O sige, dito na natin tatapusin ang pagbalik tanaw, hindi ba? Sa laro at sa 2 goal ni Jules Kounde. Ira, hanapin mo nga sa akin yung datos kung ano na ang itsura ng talaan. Kasi pamilya. Matapos ang round na ito ng Champions, kahapon ay nakaranas tayo, sa totoo lang, ng panibagong kasiyahan. Sa panibagong pagkatalo ng Real Madrid, muling natalo ang koponan ni Echebalon. Sasabihin ko na hindi naman talaga masama ang ipinakita ng Madrid kung ano talaga ang nangyari. Pero hindi sapat, hindi talaga sila nanalo. At ang City, na hindi rin naman nagpakita ng pinakamagandang laro sa mundo, ay nagawang makabawi mula sa manatang tiro ni Rodrigo. Ibig sabihin, si Rodrigo ang naka-score, na maganda rin ang ipinakita sa laban. Muling naging bayani ng Real Madrid si Courtois. Paano naman hindi? Paano hindi? Isang araw pa? At ayun, Ira, isang goal mula sa penalty ni Haaland ang nagbigay ng 3 puntos sa City at iniwan ang Madrid na maraming tanong sa kanilang bench. Ira, ano standing sa Champions? Kwento, ano nangyari? Sa ngayon, hindi mapigilan ng Arsenal ni Mikel Arteta na may 18 puntos mula sa 18. Ibig sabihin, di pa sila natatalo o natatabla. Grabe talaga. Pero panalo lahat. Lahat maganda ang ipinapakitang football. Sa ngayon, sino ang matibay na kandidato sa Champions? Oo, sa ngayon, 2 goal si Madueke. Siya ang naging most valuable player ng linggo? Oo, naka-score siya ng maganda kaya ininomina ko siya para sa goal ng linggo. Pati na rin ang unang goal ni Jules Kounde. Ibig sabihin, Arsenal, kakampi mo ako at malakas kang kandidato sa Champions. Kaya nga Arsenal, tulad ng sabi ko, nangunguna ka sa klasifikasyon. Sumusunod ang Bayern de Munich na may 15 puntos at 1 talo lang. Ang PSG na nagtapos ng tabla laban sa Atletico de Bilbao ay pangatlo. Pang-4 ang City ni Guardiola dahil sa panalo nila kontra Real Madrid. Pang-5 ang Atalanta, pang-6 ang Inter, pang-7. Sa posisyong ito, bumagsak ang Real Madrid na may 12 puntos. Pareho ng puntos ang Atletico de Madrid na kasalukuyang may direktang kwalifikasyon. Tama sa ngayon, nasa top 8 ang Madrid at Atleti bilang mga Espanyol na kuponang nasa zone na yon. Direktang pasok ka na sa round of 16 Ira. At anong nangyayari sa Barca na nasa ika-15 pwesto na may 10 puntos? Na ilang ira lang ang pagitan mula sa ika-5 o ika-6. Sa tingin ko, tayo ang ika-6 ngayon kapareho ng Inter na may 12 puntos. Ibig sabihin, isang laro na lang at andun na tayo sa itaas. Totoo naman na oo, may natitira pa tayong 2 laban na para sa Barca o sa simula pa lang ay dapat madali lang na laban para sa Barca. Pero ganun din dapat ang laban nila kontra Eintracht. Sa huli, tingnan mo yung laban kontra Brujas. Tabla rin. Ganyan din ang nangyari sa Praga at Copenhagen. 2 madadaling laban ito, kailangan nating sabihin, pero kailangan pa ring manalo, kailangan laruin at kailangan talagang manalo. Sa ngayon para sa Barca, bagamat may 10 puntos na tayo, kulang pa rin ito.
Kailangan pa natin ng 6 na puntos para makasali sa laban. Tingnan natin kung makakarating tayo. At syempre, malaki rin ang asa natin sa Chelsea, Sporting Newcastle, Tottenham, Dortmund at Liverpool. Sila ang mga kopo ng mas mataas ang pwesto at magtatakda ng direktang pagpasok sa kwalifikasyon. Ano, sa tingin ko sa huli makakapasok din tayo? Sa tingin mo ba, oo? Oo, tol. Tinanong din naman natin sila, di ba? Oo, kasi may nagkokomento. Napapansin mo ba? Sige, ayos lang sa akin yan. At siya nga pala, kung gusto mo pa ng karagdagang impormasyon tungkol dito, tungkol sa porsyento, una sa lahat, i-like mo muna ang podcast na ito sa YouTube. Malapit na tayong mag-500,000. Kailangan nating patuloy itong irekomenda para itaas tayo ng YouTube, Spotify, at ng mga taga-subaybay natin. Barsa ngayon, project ngayon, episode number siyam. Mag-iwan ka ng 5 bituin sa berdeng platform. At siya nga pala, pakinggan mo ang sinasabi ko. May video sa YouTube na naka-upload mula tanghali kanina kung saan ako mismo ang nagsasalita tungkol sa kung ano ang dapat mangyari. Para makapasok ang Barsa sa top 8, gumawa ako ng mga simulation at pakinggan mo. Dahil nahanap ko ang susi kung paano ito mangyayari at kung paano makakapasok ang Barsa sa top 8. Sa tingin ko, sobrang interesting niyan. Kaya pagkatapos panoorin ang podcast na to, panoorin agad ang bagong video tungkol sa Barsa. Napaka-interesante niyan. O sige, dito na natin tatapusin ang pagbalik-tanaw sa Champions at natitira na lang itong huling sandali. Ira, pag-usapan natin ang Sabado, tuloy pa rin ang football, pamilya. Bukas magkakaroon tayo ng press conference ni Hansi Flick at sa Sabado ay may laban ulit sa Camp Nou, alas 6:30 ng hapon. Ika-16 na linggo, Barcelona o Osasuna. Ang Barsa ay may 6 na sunod-sunod na panalo sa Liga Ira. Oo, Gino. Kung pag-uusapan ang dalawang koponan, 6 panalo ang Barsa. Sa Osasuna, Adri, sa huling 5 laro, 2 panalo, 1 tabla, 2 talo. Pasensya na, ang panalo ay sa Copa del Rey, kailangan kong sabihin. Sa Liga, sorry Ira, Osasuna 1 panalo lang sa huling 5 laro. Tama. Nakita ko dito ang 2 panalo, pero 1 lang talaga ang panalo. Tinalo nila ang Levante 2-0 at Club Deportivo Ebro Fembaro 3. Nanalo sila sa Copa del Rey, tabla sa Mallorca, tapos sunod-sunod na talo. Isa laban sa Real Sociedad ng 1-3 at isa pa laban sa Sevilla ng 1-0. Oo, tama. Kung babalikan ko ang nakaraang laro at kukunin ko lang ang Liga, hindi kasama ang Copa del Rey. Na, sa totoo lang, Osasuna, gaya ng sabi mo, nanalo sa kanilang laro, ginawa ng Osasuna ang mga sinabi mo, yung mga laban na nabanggit mo, pero idagdag mo pa ang isang tabla na 0-0 laban sa Oviedo. Bibigyan kita ng impormasyon. Base sa nakita ko, ang Osasuna kapag wala sa home court, sa tingin ko, hindi pa sila nanalo kahit isang laro. Hindi pa sila nanalo kahit isang laro sa buong liga kapag nasa labas ng kanilang home court. Ibig sabihin, napakalaking impormasyon yan. Totoo na may mga tabla sila. Pero ang manalo sa labas ng home court, Osasuna, sa ngayon, sa tinatawag nating liga, wala pa. Kung hindi, tingnan mo nga. Hindi, bibigyan kita ng impormasyon, hinihintay ko lang matapos kasi ibibigay ko talaga sa iyo ang impormasyon. Sige, oo nga. Interesante ang liga at sports sa linggong ito. Kung bibilangin lang natin ang mga laban na away, pangalawa ang Barsa, una ang Real Madrid na may 18 puntos, pangalawa ang Barsa at huli ang Osasuna na may 2 puntos. Adi, huli sa liga, Ibig sabihin, wala pa silang panalo. 2 tabla lang. 2 draw, 2-1. Hindi pa rin sila nananalo sa away. Nasa pulang zona ang Girona, Valencia at Osasuna at tulad ng sabi ko, ang Pamplona ang pinakamababa. Kung bibilangin mo ang mga laro sa labas, Ibig sabihin, ang koponan ni Alexi Olitsi, masasabi nating sila ang pinakamasamang koponan kapag nasa labas, pinakamasamang koponan bilang bisita. Laban sa Barsa, na tulad ng Madrid, bihirang magkamali sa bahay. Lalo na simula nang nasa Camp Nou sila, lahat ng laro ay kanilang napapanalunan. Kailangan din nating sabihin, ibig sabihin, na ang mga estadistika para sa Osasuna ay nakakatakot na agad sa simula pa lang. Pero syempre, kailangan pa ring laruin ang laban. kailangan nating sabihin, Adri, na ang Barsa kapag nasa labas ng bahay, pero ngayon tayo ang nasa bahay, hindi pa tayo natatalo o kahit nakakatabla, isa pa itong magandang datos bilang home team. Hindi mapipigilan na Lahat ay napanalunan. 24 sa 24, 8 laro, 24 puntos. Ibig sabihin, ang Barsa. Dapat nating talakayin kung aling mga puntos ang nawala ngayong taon sa liga, bukod pa sa pagkatalo sa klasikong laro. Natalo tayo. Tabla sa field ng Oviedo. Pwedeng tabla. Sige, sasabihin ko na ngayon. Pakicheck mo nga, di ko maalala ngayon. Baka mas alam ng mga tao sa bahay. Ngayong season, maganda ang takbo ng Barsa. Nangunguna tayo ng 4 na puntos laban sa Madrid. Kasama si Rayo Adri, kasama ang Rayo Vallecano. Kasama ang Oviedo, nagsimula tayong natatalo sa laro. Oo, Sa field ng Rayo na ginagawa nun,
Nakagol sila, si Bueno, naggugol sa pamamagitan ng penalty at nagtabla si Fran Perez. Tama, at pagkatapos nun, hindi na nanalo ang Barca sa laro. So, ano na ang Barca? 2 talo, 2 talo at 1 tabla. At isang tabla? Ano na ang Barca? Tiningnan ko pa dito kasi di ko maalala yung isa pang talo natin. Sevilla. Sige, Sevilla. Sevilla, tama ba? Sevilla, pare, 4-1. Grabe, ang lupit ng talo natin sa kanila. Natalo tayo sa Sevilla. Paano nagbago ang team? Sa totoo lang, tingin ko yung laban na yun ang nagbago ng lahat, pati yung laban sa Chelsea, pare, pati yung sa Chelsea din. Yung champions, sila yung nagbigay ng bagong simula at wakas sa Barca. Dapat din nating aminin. Grabe. Simula nung bumalik si Pedri, Joan Garcia at Rafinha, ibang team na tayo. Naalala kong sinabi yun ni Flicky. Pinapangako ko sa inyo, sabi ni Flicky. Pinapangako ko sa inyo na magbabago ang team na ito. Nangyari ito sa press conference matapos tayong matalo sa Chelsea ng 3-0. Tapos puro panalo na tayo pagkatapos nun. Sabi namin, paano magbabago ang team? Pero totoo, nagbago nga ang team, di ba? At isang bagay pa, sa huling 4 na laro ng Barca, palaging tayo ang unang natatalo. Sa lahat ng huling 4 na laban, palagi tayong nagsisimula na talo. Kailangan nating bumawi palagi. Nakakatuwa yung impormasyon na, Nakakatuwa talaga, pero sige, kahit ganon, tingnan mo, nanalo pa rin sa laro. Oo, parang kailangang maka-score muna sa atin bago tayo gumising at maglaro. Sige, mabuti na lang pero mas okay sana kung hindi, pare. Tingnan mo, nung isang araw, muntik na tayong mapasama ng Frankfurt. tingnan mo. Sa huling 4 na laro, sasabihin ko sa'yo, sa huling 4 na laro, nanalo ang Barca ng 3 at natalo ng 1. Ayos ba? Dapat ding banggitin na sa 4 na laro, 2 beses lang nakagol ang Barca laban sa kanila. Ayos, pasensya na, 4 na gol pala. Ibig kong sabihin at yung 4 na gol na yon ay nung natalo sila ng 4-2. Natalo tayo ng 4-2 doon. Hindi mo ba maalala na naglaro ang Barca na may maraming pamalit? Pumasok si Laming sa huling bahagi ng laro at gumawa ng di malilimutang gol pero naka-4 na gol sa atin ng kalaban. Bigyan mo ako ng datos. Ano ang resulta ng huling laro? 3-0 para sa Barca. 3-0 sa home court nila. Sa Montjuic nakapuntos sina Ferran Torres, Dani Olmo at Lewandowski. Perpekto. Yung una, natalo tayo ng 2. 4. 2, sige. At yung nauna pa, bumalik tayo sa 2 season na ang nakalipas. 31 ng Enero 2024. Nanalo ang Barca 1-0 dahil sa gol ni Vitor Roque. Si Vitor Roque ang may pinakamababang score. Natalo rin natin sila sa Montjuic noon. Una, Supercopa Espanya semifinal. Nanalo tayo 2-0. Nag-gol sina Lewandowski at Lamine Yamal. Perfecto rin kaya maganda record ng Barca. Ira, hindi maganda ang kalagayan ng Osasuna. Kailangan nilang baguhin ang sitwasyon dahil malapit na silang ma-relegate. Sa tingin ko, Ira pang 15 sila sa standings. Nahihirapan ba sila? Oh, Osasuna. Zona, oo, nasa gitna baba ng talaan. Ibig sabihin, gaano kalayo sila sa relegation? 3 puntos lang. Ibig sabihin, andyan ang Girona sa pulang linya na may 12 puntos at sila ay may 15. Osasuna, ibig sabihin, mahirap talaga ang sitwasyon nila. Siyempre, marami pang natitirang season, buong ikalawang round at maraming laro sa unahan. Pero dapat magbago ng malaki ang koponan ni Alex Elisi kung gusto nilang hindi mahirapan ngayong season dahil kamakailan ay nasa gitna lang sila ng standings. Oo, mas mahina ang koponan ngayon. 5 lang ang goal ni Budimir ngayong taon. Ayos naman, pero sa tingin ko hindi naging maganda ang pagpapalakas ng team. Sa tingin ko si Rosier lang ang nadagdag na manlalaro, lateral, at nawala pa si Pablo Ibanez. Halimbawa, si Bayan Zaragoza na dating nakaloan ay nasa Celta ngayon. Sa palagay ko, humina pa lalo ang koponang ito at mas naging komplikado ang sitwasyon nila. Pero tingnan mo, base sa larawan natin kay Osasuna, parang madali lang sa bahay. Pero paano nga ba siya palaging lumalaban? Palagi sa bahay? Sa labas? Ano slogan nila? Naalala mo, hindi kailanman sumusuko si Osasuna? Hindi. Tama. Osasuna ay hindi kailanman sumusuko, kaya sabihin mo sa kanya na hindi siya susuko. Pero ang malas niya kasi ang kaharap niya ay ang Barca. Ang Barca ni Flick, hindi basta-basta ang Barca. Ang Barca ni Flick, na tatakbo, ibubuhos niya ang lahat. At masasabi ko na dito pa lang, siya ang mananalo sa laban, siya ang mananalo. Sigurado. Sobrang sigurado. Sana hindi tayo antukin at magdomina ang Barca mula umpisa hanggang dulo.
at tapusin nila ito ng maayos. Ibig sabihin, kailangan nating kontrolin ang bola, kailangan nating magdomina, pero kailangan ding tapusin sa pamamagitan ng mga goal at huwag kailanman mawala ng respeto sa kalaban. At huwag nating alisin ang paa sa silinyador, yan ang isang bagay na palaging ipinagmamalaki ni Flick. Kumbaga, halimbawa na lang yung 8-2 laban sa Barca na hindi nating gustong maalala kailanman. Ang mga kupunan ni Flick ay laging agresibo. Noong laban sa Betis, ano ang nangyari? Napanalo na ang laro. Unang half pa lang ay 4-1 na. Tapos nag-relax na ipasok natin ang pang-5 goal at doon na bumagsak ang kuponan. Nag-relax na. Hindi pwedeng mangyari yon laban sa Osasuna. Hindi. Hindi kontra Osasuna o ibang koponan. Hindi sa kahit sino. Hindi sa kahit sino, pero totoo na may mga koponan na talagang lumalaban. Yung Betis, hindi ko nakita na nanganganib yung laro. Pero totoo rin na nung 1-5 na ang score namin, ang pinakamadali sana ay maka-score ng pang-6. At doon sana matatapos ang laro. Pero hindi, kasi ang Betis naka-score pa ng 2 goal. Pare, kaya naman, Medyo napaganda nila ng kaunti ang score. nakakainis kapag ganun natatapos ang laro, parang may hindi magandang pakiramdam na naiiwan. Pero sige, sa huli ang mahalaga ay ang panalo at maganda rin ang ginawa ng Barca. Tama, sana magawa ng Barca. At para magkaroon ng ideya ang mga tao sa bahay, ano sa tingin mo ang magiging starting 11 ng Barca ni Flick sa darating na Sabado? Dahil sinabi ko na sa iyo dati, na tingin ko may babaguhin siya. Kasi may laro tayo ng Sabado at Martes. Kaya siguradong may magaganap na rotation. Hindi. Oo, tiyak na magkakaroon ng rotation. Sa totoo lang, para sa akin, yung paglalaro ni Lewandowski laban sa Eintracht ay nagpapahiwatig na hindi siya maglalaro laban sa Osasuna. Sa aking pananaw, sa paraan ko ng pag-intindi sa Aleman na coach, tingin ko si Joan Garcia ang maglalaro. Gusto kong makita ulit ang parehong depensa at sana maulit ito. Na manatili sila doon. Siyempre, sabi nga nila, hindi para iangat kundi para tumibay at maging eksaktong pareho ang depensa. Kasama sina Valde, Conde, Gerard Martin at Kowarsi sa gitna ng larangan, si Pedri kasama si Eric Garcia. Ilalagay ko si Frankie o Fermin, titingnan pa natin kung paano mangyayari. At sa unahan, kung kailangang maglaro si Rafinha dahil nasa 100% siya, sa tingin ko nasa 100% talaga siya. Pero sige, may laro rin tayo sa Copa del Rey na hindi rin naman ganun kahalaga. Oo. Ang rotasyon ay sa Martes dahil pupunta tayo sa field ng Guadalajara, kaya asahan ang mas maraming pagbabago. May pagbabago sa starting 11 sa Martes at pati ngayong Sabado. Para sa akin, si Rafinha, Lamin at Ferran, sa pananaw ko, para kumpletuhin ang starting 11, Uy, hindi ba natin isinasaalang-alang si Ronnie sa starting 11? wala tayong tinatanggal dito kahit ano. Pati si Raforen na nagbago ng laro kahapon, baka bigyan din ng chance maging starter, tama? Tama. Para malaman ng mga tao na si Rafa ang laban ay sa Sabado, pero sa Martes ay Copa del Rey. Nandoon din tayo sa laban ng Guadalajara sa Liga. Copa Champions, Copa del Rey, sa madaling salita, lahat ng titulo, laban, friendly games, podcast, lahat ng social media. Kasama lagi ang Barca dito, kaya dapat alam ng lahat na live nating i-cover ang bawat laro ng Barca. Madali lang. Hanapin ninyo. Napakadali lang. Barca ngayon sa YouTube, sa Twitch, sa Kick, sa Big Up, sa TikTok, ibig sabihin sa lahat ng platforma, live tayo. Sige, buo na ang starting 11 ng Barca. Titingnan natin kung may pagbabago. Ano score prediction natin? Magbibigay na tayo ng hula. Pwede naman tayong magbigay ng hula kung gusto mo. Sige. Totoo na, Huwebes pa lang tayo ngayon. Pero sige, base sa mga nangyari dati at iba pa, magbigay ka naman ng hula, sige na, subukan mo. O darating na itong si Galing ako sa sunod-sunod na swerte. sunod-sunod na swerte, kaya pag-isipan mong mabuti. Talagang positibong sunod-sunod na swerte. Tingnan mo, sasabihin ko Barca o Osasuna, isang laban na tingin ko ay magiging maraming goals. Sasabihin ko 3-1. Resultang madalas mabago kamakailan at nagbibigay sa akin ng magandang pakiramdam. 3-1, sige, ayos, 3-1. Makakapasok na naman tayo ng isang goal, bagay na hindi ko gusto at lalo na si Flick. Pero binibigyan natin ng benepisyo ng goal dyan si Asuna at pagkatapos ay ang Barca. Hayaan natin sila ang unang manalo na laging nangyayari, di ba? Hayaan natin sila ang unang manalo, tapos babawiin natin ang laro at perpekto na. 3 puntos na lang at kampante na para sa laban kontra Real Madrid sa linggo laban sa Alaves sa kanilang bahay. Ingat, ingat, ingat. Ang Barca na nangunguna sa liga, huwag ninyong kalimutan, 4 na puntos ang lamang sa Real Madrid. Siya nga pala, magbibigay din ako ng opinyon. Sige ako. Ira, sa pagkakataong ito, sasabihin ko na kaya nating hindi magpagol sa kalaban kahit mahirap. Napakahirap niyan, sasabihin ko sa iyo. Osasuna 0. Barca! Sige! Barca 2. Osasuna 0. Anong masasabi mo?
2-0, Barca. Pare, sana nga, ewan ko, nakakapasok ng goal. Lagi namin gusto kahit 2 goal para mas panatag. Mas gusto ko talaga ng low profile. Alam ko ang Osasuna. Palalabasin ba nilang mahirap ito? 2-0 sana o kahit 4 o 5 goal pero kahit 1-0 ayos na yon. 3-1, 2-0, 2 magagandang resulta yan. Sa totoo lang. Sige, edi ayan na Ira, hindi ko alam kung gusto mo pang magkwento. May anekdota ka pa ba? O may gusto kang idagdag na huling balita? Wala naman, sa totoo lang wala. Sa totoo lang, natuwa talaga ako na maalala yung mga simula natin nung pumunta tayo sa Camp Nou. Ang saya talaga nun. Mag-iwan ka naman ng malaking like. Pakiusap, napaka-importante na mag-iwan ng malaking like ang mga tao. At saka, kung nakarating ka na sa puntong ito ng podcast, ibig sabihin nagugustuhan mo yung napapanood mo. Wala nang iba pa. Napakasimple lang. Kung nandito ka, nagustuhan mo, magpasalamat ka sa pamamagitan ng like o 5 bituin sa Spotify. Malaking tulong din yon sa amin, kaya maraming salamat talaga. Nandyan tayo. Kaya, pamilya, sa mensaheng ito ni Ira, humihingi siya ng tulong mula sa inyo. Nasaan nyo ng like, 5 bituin, at mga komento. At syempre, pakishare din ang podcast na ito. Episodyo siyam dito nagtatapos ang Barsahoy Project. Sa Lunes, babalik tayo para sa ika-10 episode. Ingat kayo, 10 podcast na ito, ha? Ingat-ingat ang ika-10 episode na bilog na numero at magsisimula na tayong magdagdag ng 2 numero. Ayos, dahan-dahan lang. Ayun, Ira, natutuwa akong nakasama kita ulit dito sa studio at nakapagbahagi tayo tungkol sa Barca. Sa lahat ng nanood, sumuporta at patuloy na nakikinig sa likod ng screen. Maraming salamat at gaya ng lagi naming sinasabi, naway pagpalain kayo ng Diyos. Pamilya, magkita-kita tayo sa Sabado sa Barca o sa Suna Barca, kahapon Barca, ngayon Barca, palagi tayong magkikita.